Naging maligaya ang bakasyon na yon kasi kami ni Yubi. Kapag nagtitinda ako ng merienda, dinadalhan ko sina Yubi at ang tatay niya sa bukid nila kahit na kailangan ko maglakad sa ibabaw ng pilapil para lang makarating sa kinakaroonan nila. Mabait naman sa akin ang tatay ni Yubi, pero hindi lang talaga siya makontento. Parang nahihiya siyang humarap sa ibang tao mula na magloko ang asawa niya. Kami ni Yubi, paraiso ang bukid at sapa sa amin. Hindi ko malilimutan ang araw na dinalan ko siya ng merienda. Sinabayan ako ni Yubi sa pag-uwi nang biglang bumuhos ang ulan. Dahil basa na kami ay naligo kami ng sapa. Naging matamis ang kaganapang yon dahil hindi maputol-putol ang maalab naming halikan ni Yubi sa sapa habang malakas ang ulan. Ang sarap balikan ng ala-alang yon. Noong pasukan na ulit, tahasan ko nang nasasabi sa mga manliligaw sa akin na hindi na ako pwedeng magpaligaw dahil may boyfriend na ako. Proud akong ituro si Yubi sa kanila kahit na si Yubi ay parang kulang sa sweetness sa akin. Okay lang kasi mahal ko siya at alam kong mahirap pa rin ang sitwasyon niya. Hanggang sa nagtapos kami ng high school pero noon ko na rin nakikitang nakikipag-inuman si Yubi sa mga kaibigan niya. Problema daw niya ang tatay niya na ayaw siyang suportahan sa kolehiyo. Sumapit nga ang enrollment. Hindi nakapag-enroll si Yubi. Galit na siya noon sa tatay niya. Ang ginawa ni Yubi ay namasukan siyang boy sa grocery store sa bayan para daw makapag-ipon ng pang-college niya. Nakakaawa na nakakabilib si Yubi dahil talagang determinado siyang mag-college. Kahit na sa tingin ko ay napaka-imposible. Magkano lang ba ang sweldo niya sa grocery? 1,500 pesos. Kailan pa siya makakaipon? Makaipon man ng konti, kasya ba yon sa 5 taong kursong civil engineering? Nakikita kong hirap na hirap si Yubi sa pagkatrabaho sa grocery. Halos minuminuto nagbubuhat ng mga karton at nagdi-deliver pa ng gamit sa karitela. Ang laki ng ipinayat ni Yubi at kung kailan nagtatrabaho sa bayan, ay saka naman umitim. Nalalabuan ako kay Yubi pero sa totoo lang ay matupad man niya o hindi ang pangarap niya ay mamahalin ko pa rin siya. Hindi ko naman kailangan ng yaman sa mundo. Sinabi ko yun sa kanya at sinabi ko pa nga na kung gusto niya ay magsama na kami. Mabuhay na lang kami ng simple kagaya ng mga kabarangay naming nakakaraos naman at masaya kahit na wala silang yaman na maipagmamalaki. Hinitian lang ako ni Yubi noon sabay sabing, "Ganon mo ko kamahal? Nakaka-touch naman." Yubi, hindi natin kailangang pilitin kung imposible. Imulat mo lang ang mga mata mo. May mga taong talagang mahirap at may mayaman. Nika, hindi tayo magiging mahirap habang buhay. Yubi, nahihirapan ka na. Daig mo pa ang kalabaw sa pagtatrabaho sa grocery. Baka magkasakit ka na. Huwag mo nang pilitin. Nahihirapan na rin ako kapag nakikita kitang nahihirapan. Bilib ako sa determinasyon ni Yubi pero wala akong nakikitang pag-asa sa pagtatrabaho niya sa grocery. Desperado na siya. Alam ko yon at hindi ko nagustuhan ang pagpapaalam niya sa akin isang araw bago sumapit ang buwan ng Mayo. Sasama ako sa nanay ko sa Bulacan. Baka doon ay makapag-aral ako.
Hindi ako nakapagsalita kaagad noong sabihin ni Yubi ito. Kaming dalawa ng kapatid kong si Wilma ang sasama sa nanay namin. Magsulatan na lang tayo habang wala pa tayong cellphone. Pero magkatrabaho ako doon habang nag-aaral. Sabi ni nanay, pwede raw yun sa Bulacan, working student. Ano bang trabaho ng nanay mo doon? Katiwala yata siya sa tindahan. Mas okay siguro doon kaysa dito. So, iiwan mo talaga ako, Yubi? Bakit? Gusto mong sumama? Pabirong sagot niya. Yubi, huwag kang magbiro. Sa tingin mo ba ay magiging okay pa rin tayo kapag magkalayo na tayo? Oo naman, may tiwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo ako ipagpapalit sa iba. At isa pa lalayo ako para matupad ang pangarap ko. Pangarap, pangarap, pangarap. Puro na lang pangarap, Yubi. Pwede ka bang gumising sa katotohanan na imposibleng matupad ang pangarap na yan? Gumising ka, pwede? Oo, libre ang mangarap. Pero Yubi, kung kailangan mo kong iwan para sa pangarap na yan, parang mali naman na Buti naman sana kung may assurance as in sigurado talagang matupad Pero hindi Makikipagsapalaran ka pa rin. Malabo pa rin at pati ako, maiiwan mo. Wala kang tiwala sa akin, Nika? Hindi ka naniniwala na kaya kong tuparin ang pangarap ko? Totoo lang hindi. Ako kasi Yubi, praktikal ako Nakikita ko at nararamdaman ko kung pwede o hindi. Pero Yubi, matupad man o hindi ang pangarap mo, nandito lang ako para sa'yo. Huwag mo lang akong iwanan. Kahit mahirap lang tayo, kahit magsasaka ka lang, at ako, nagtitinda ng banana Q, mabubuhay tayo. Magiging maligaya tayo. Huwag mo lang akong iwanan. Matapos kong sabihin ito ay nakita kong nagpunas ng luha si Yubi. Nika, ayaw kong maging magsasaka at ayaw kong magtinda ka lang ng banana Q kapag mag-asawa na tayo. Aalis ako at makikipagsapalaran ako. Sige, umalis ka. Pero pag alis mo, kalimutan mo na ako. Why do I seem to be caught up inside a dream all my life? It's always been my shadow in me. Over my shoulder there's always a voice somewhere saying I never should try to set my heart free. I wish that love would come and take me in her arms and show me what I've never known, where I could hold someone and words like right and wrong just fade away like yesterday. Sandali akong tinitigan ni Yubi matapos kong sabihin yon. Nakita kong kumislap ang luha sa mata niya bago siya walang salitang umalis. Hindi na kami nakapag-usap pang muli. Nalaman ko na lang sa bunsong kapatid nila ni Joanne na umalis na nga sila ni Wilma. Dalaga na rin si Wilma noon at maganda. Sa totoo lang ay lahi din nila ang mga gwapo at maganda. Kung hindi lang moreno si Yubi, gwapong gwapo sana. Naiyak ako noong malaman kong iniwan pa rin niya ako. Nagsisisi ako sa sinabi kong iyon at masakit sa akin na kahit na binantaan ko siya ay tumuloy pa rin siya ng pag-alis. Masakit. Masakit papadudot dahil napatunayan kong mas mahal ni Yubi ang pangarap niya kesa sa akin.
Masakit at nakakainsulto na kaya niya akong ipagpalit sa pangarap niya. Mababaw siya. Mababaw ang pagmamahal niya sa akin. Masakit na masakit sa akin yon, Papa Dudut. At iyon ay pinagdusahan ko sa mga sumunod pang mga araw at buwan. Ang pagtanggap na iniwan akong ng lalaking sobra kong minahal. Mula noong maliit kami, siya lang ang lalaking naging lubhang mahalaga sa akin. Pero ako, wala pala akong halaga sa kanya. Dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang kanyang buwisit na pangarap. Sa ang sulok ng langit, kung matatagpuan, kapalan di natitikman, sa pangarap lang na masdan, isang limon sa langit, at isang ngiting wagas, may salang kikislap, gabay patungo sa tamang landas. Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon'y tibay ng damdamin. Bukas naman sa'king pag-ising, kapiling ko'y pangarap na gising. Sinikap ko mag-move on at nag-enroll ako ng vocational course na dressmaking sa TESDA. At doon ko nakilala si Jason. May kaya sina Jason at may itsura at maporma pa. Isa sa mga negosyo ng pamilya ni Jason ay ang paggawaan at tindahan ng hollow blocks. Nagloko lang daw siya noong high school, kaya hindi siya nakatapos. May kapatid daw siya sa Bahrain at kukunin daw siya kapag nakatapos siya ng electronics. Nanligaw si Jason sa akin at sa totoo lang ay pasado naman siya. Kaso nga lang ay parang hindi pa ako handang magmahal muli. Masakit pa para sa akin ang paghihiwalay namin ni Yubi. Kaso makaraan ng 4 na buwan, dumating bigla si Wilma, ang kapatid ni Yubi, na kasama niyang sumama sa nanay nila sa Bulacan. Noon pa lang ako nakapag-decide na tuluyan ng kalimutan si Yubi. Ayon sa kwento ni Wilma, ang dami raw magagandang babae doon na nagkakagusto kay Yubi. Nakita pa raw niya mismo na nakikipaghalikan si Yubi sa isang babaeng habang lasing sila. Malaki na raw ang pinagbago ni Yubi. Marami na raw bisyo at marunong na rin daw manigarilyo. Nakapag-enroll ba? Nag-aaral na ba siya? Tanong ko pa kay Wilma. Malabo yun, ate. Mas mahirap ang buhay doon. Masama pang ugali ng asawa ni nanay. Kaya nga ako umuwi na lang dito eh. Wala nang nangyayari. Anong ginagawa ni Yubi doon? Nagkatrabaho sa construction. Kawawa nga siya eh. Bakit hindi na lang siya sumama sa'yo pag uwi mo dito? Ewan ko doon. Matagal kong pinag-isipan ang mga narinig kong kwento mula kay Wilma. At noon pa lang ay nakapag-decide akong tuluyan ng alisin sa puso ko si Yubi. Kailangan nang mag-move on. Noon nga ay sinagot ko na si Jason at umasa akong magkaroon ako ng mas masayang buhay, pag-ibig, kasama si Jason. Magsimula ka, batiin ang kay gandang umaga, nang may ngiti sa iyong mga mata. Sa pagkakaidlip, gumising na. Ang buhay ay masaya, palalagpasin mo pa. Mabait, mapagmahal at sweet, malambing at galante pa si Jason. Kaya lang ay mapusok siya. Yun lang ang nag-iisang bagay na hindi ko gusto kay Jason, ang kanyang pagiging mapusok. Ilang beses na siyang naging malikot. Noong una, kinakatakutan ko na may mangyari sa amin.
Wala akong ginawa noon kundi ang umiwas sa pagkakataon na makapag-solo kami sa isang lugar dahil alam kong may mangyayari. Kaso ay napansin niyang lagi akong tumatanggi kapag nagyayaya siyang pumunta sa kung saan. Nagkasagutan kami minsan noong sabihin niyang wala akong tiwala sa kanya. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, Nika? Bakit mo pa ako sinagot kung ipaparamdam mo rin lang naman na wala kang tiwala sa akin? Hindi ko siya sinagot doon hanggang sa magtanong siya. Ano bang ayaw mo sa akin, Nika? Sabihin mo nga para alam ko kung anong gagawin ko. Ang ayaw ko sa iyo, Jason. Tumigil ako kasi parang hindi ko sure kung dapat kong sabihin o hindi. Sabihin mo, Nika. Prangkahin mo ko dahil sabi nila, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Masyado kang mapusok, Jason. Yun ang ayaw ko sa'yo. Too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What do you think about that? 'Cause I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. Nangako naman si Jason na hindi na ulit siya magiging agresibo. Kaso ay natuklasan ko na mayroon siyang ibang girlfriend. Sabi niya palipasan lang daw niya ang babaeng yon. Nagugulat na lang ako sa mga natutuklasan ko kay Jason pero naiisip kong hindi lahat ng lalaki ay kagaya ni Yubi. Simple pero desente. May mga lalaking kagaya ni Jason na bukas sa liberal na mundo. Kagaya din siya ni Richard na gustong igaya ang sarili sa mga Manileño at Amerikano. 20 years old na ako noong maging kami ni Jason at alam kong kailangan ko na rin mag-mature at dapat ay magaling akong sumabay sa iba't ibang klase ng tao. Kaso, habang nagtatagal ay hindi ko lang nasasakyan ng ugali at pagkatao ni Jason, kundi napapamahal na siya ng lubos sa akin. Naging komportable na ako sa kanya hanggang sa hindi ko na malayang na ipagkaloob ko ang sarili ko sa kanya. Kaya lang, kung kailan napamahal na siya sa akin at nagiging seryoso na at lumalalim na talaga ang relasyon namin, ay saka naman nagkaroon ng komplikasyon sa aming relasyon. Nakilala ko ang mga magulang niya at ang ating niyang nurse sa Qatar noong umuwi dito. Ramdam na ramdam ko ang maliit o mababa nilang tingin sa akin. Kinausap ko si Jason at pinilit kong paaminin siya kung ano ang tingin sa akin ng mama at ng ate niya. Sure ka? Hindi ka masasaktan? Hindi. Gusto ko lang yung totoo. Ayaw ka nila para sa akin. Cheap ka daw. Halata daw na galing ka sa mahirap na pamilya. Ayan, nasabi ko na. Naging matalim ang titig ko kay Jason noon. Matapobre pala ang mama at ang ate mo, sabi ko. Nagkibit balikat siya, bagay na kinainis ko. Ano naman ang sinabi mo sa kanila? Hindi ako marunong magsinungaling sa mama at sa ate ko. Sinabi ko ang totoo na mahirap ka. Okay, nakakahiya naman sa inyo. Hindi ako bagay sa pamilya ninyo kaya't mabuti pa eh. Tapusin na natin to. Can't say I don't love her. Still I can't pretend. And my heart is torn just knowing that I'm losing my best friend. If it's easier said than done, then someone tell me why. Though I try, I can't find the words to say goodbye. I could tell her that I'm sorry and hope she'll understand. She will have to do with someone else all that we had planned.
I'd rather her hear the truth than hurt her with a lie. So I try, but I can't find the words to say goodbye. Now I know I have to go. There's no other way. But goodbye is not what I can bring myself to say. If I told her see you later, then I might be wrong. 'Cause this voice inside is driving me to find where I belong. And I know I must leave her now, but every time I try, don't know why, but I can't find the words to say goodbye. Don't know why, I can't find the words to say goodbye. Sabi ni Jason, buong buhay daw niya ay naging pasaway siya sa mga magulang niya. Nagbago na raw siya at ayaw niyang suwayin ang parents niya, kaya tinanggap niya ang pakikipag-break ko sa kanya. Yun din daw kasi ang gusto ng mama niya. Masakit pero nagbigay sa akin ng lesson yon. Naalala ko tuloy si Yubi. Noon ko lalong naunawaan kung bakit ayaw niyang maging mahirap ang buhay. Kung bakit ganun siya kadesperadong matupad ang mga pangarap niya. Mapait pa rin ang alaala ni Yubi sa akin noon at masakit pa rin kasi kailangan niya akong ibasura para lang sa pangarap niya. Halos wala silang pinag-iba ni Jason. Basura lang ang tingin sa akin. Pwedeng iwanan anytime. Masakit pero ang sakit na yon ay ginawa kong inspirasyon para mangarap. Noon din ako nakapag-isip-isip hanggang sa naisipan ko mag-apply ng trabaho sa abroad. Factory worker sa pabrika ng tela sa Taiwan ang inaplayan ko. Natuwa ako at nagsimula ako ma-excite noong mag-flight na ako papunta ng Taiwan. Pero lubha ako natakot noong pagdating ko doon ay wala daw bakante sa factory. Marami kami nag-flight pero 3 sa amin ay walang naghihintay na trabaho. Mabuti na lang at may Taiwanese sa factory na tumulong sa amin. Kinuha na lang nila kami bilang domestic helper. Pero ang item namin ay worker sa pabrika. Mabait naman ang naging amo ko kaya't okay na sa akin kahit na DH ako. Mas mababa nga lang ang sweldo pero okay na rin. Madali lang naman ang trabaho at lalo pang dumali noong dumating ang talagang DH na kinuha ng amo ko. Ang naging trabaho ko ay magbantay at maghatid sa anak ng amo ko. Elementary at nag-aaral sa American School. At sa American School ay nakilala ko si David. Isang Amerikano, byudo, 54 years old. Kagad na nagbakita ng interes sa akin si David noong unang pagkakataon pa lang naming magkita. Natakot ako noong una pero habang tumatagal ay nawala ang takot at hiya ko kay David dahil naging napakabait niya. Hanggang sa tahasan na niyang tinanong sa akin kung gusto ko raw maging asawa niya. Well, masyadong obvious kung tatanggapin ko ang alok ni David. Magbabago ang buhay ko. Yayaman ako.